Bago ang lahat, frustrated na si Giannis dahil tinalo sila nung nakaraan ng Denver Nuggets kahit wala pa yung apat na starter. Si Aaron Gordon na lang ang natirang starter ng Denver at last minute pang tinanggal si Christian Braun dahil sa injury. Hindi na nakapagpigil si Giannis sa kanyang team na sinabing bakit palagi silang humahabol, nakapaglamang naman sila, binibigay agad at lagi pang selective yung mga tira. Hindi mga mature yung mga nagiging kasama niya dahil nagiging kampante kapag lumalamang na sila sa game. Na laging dapat aggressive ang Bucks kahit lumabas pa si Giannis. Nadagdag niya pa doon, kapag lumabas siya ng court at nagpapahinga, hindi na umiikot ang bola at iniintay na lang siyang bumalik sa loob. Siya lang din ulit ang gagawa ng paraan para makascore at makadepensa. Kailangan din maging physical ng team kapag wala siya. Lalo na nung versus LA na hahabol ang lamang ng Milwaukee Bucks kapag lumalabas si Giannis. Ito rin ang pinakamababang minutes per game ni Giannis since 2014, yung rookie season niya. Nag-a-average siya ng 29 minutes na merong 29 points, almost 10 rebounds, 5 assists, 64 and 40%. Parang ginagaya nila yung kay Wembanyama pero si Giannis nasa starting position at malaki ang agwat kapag nilabas siya sa loob ng court para malagay siya sa dulo. Mapipikon talaga si Giannis kapag tiningnan niya yung stats. Sa 29 minutes ni Giannis since December 27, nag-a-average siya ng almost 30 points, 9 rebounds, 4 assists at kailangan niyang umiscore ng 1 point per game para lang hindi matalo ang Milwaukee Bucks kapag naglalaro siya. Kung maglalaro si Giannis ng 36 minutes, i-score din siya ng 36 points. Kung per 100 possession, almost 50 points ang i-score ni Giannis. Sa 48 minutes sa isang game, magkakaroon din si Giannis ng 48 points na pwedeng magawa based sa stats niya. Pero kapag naupo si Giannis ng at least 10 minutes, 10 points din agad ang mawawala sa Milwaukee Bucks. Simple lang naman ang sinabi ni Giannis, huwag iasa sa kanya lahat. Simula pa lang naman kasi ng season, alam nang iaasa sa kanya dahil sa kanya rin naman umiikot ang offense at defense ng Milwaukee Bucks. Pababa din ang trajectory ng Milwaukee ngayon since last year. Dati nasa top 6 sila, ngayon naman outside ng top 10. Possible pa naman nila maagaw ang between top 7 hanggang top 10. Ayaw pa kasing mag-request yun na lang iniintay ng mga team. Ang Lakers naman nagkaroon ng almost 3 days na pahinga bago nakatapat ang Sacramento na meron ngayong back-to-back win. Big time win din para kay DeMar DeRozan, nanalo ulit kay LeBron na magka-conference silang dalawa. 32 points si DeMar versus Lakers ngayon. Si Westbrook naman 22 points, 5 rebounds at 7 assists. May kasama pa kay Westbrook na 5 turnover. Yan kasi ang susunod niyang i-break. Tinitiranan lang ni Westbrook yung Lakers, my man. Si DeAndre Ayton naman medyo sinipag ng konti. Baka siya ang sipain paalis ng Lakers. 13 points at 13 rebounds. Dominator na ulit. Si Luka, pogi pa rin. 42 points, 7 rebounds, 8 assists na may kasama pang 4 steals. Samantalang si LeBron nasa 22 points. Ginamitan na nga ni LeBron ng kanyang mahiwagang sulyap itong si DeAndre Ayton. Pero baka sabi ni Ayton, baka mauna pa si LeBron ma-trade sa kanya. Wala nang power ang mahiwagang sulyap ni LeBron. Kahit ilang beses niya pang sulyapan si DeAndre Ayton, malamang walang mangyari. At baka mauna pa siyang ma-trade dahil yun kay Mark Walter. Na di umano ayaw mapunta ni LeBron sa bad side ni Mark Walter kapag nag-retire siya. Dahil sa possibility na pwedeng maging business partner si LeBron si Mark Walter. Pero hindi rin ganong kabig pa ni Mark Walter si LeBron. Ngayon January din, ini-insist ni Redick na hindi niya malaman bakit hindi makasunod sa mga play ang mga player nila. Ngayon January din, tinanggal or ini-skip ng Lakers ang kanilang shoot around para sa mga player. Na base kay Redick dahil yun sa hectic schedule nila at meron pang mga back-to-back game. Based din kay Redick dahil yun kay LeBron, 41 years old na at kailangang alagaan ng health status. Sa ibang mga teams, nagpapasalamat pa nga sila na may oras para makapag-practice. Pero kay Redick, ini-skip niya dahil merong player na kailangang hindi mapagod. Dalawa kasi ang session di umano ng Lakers, isa sa umaga at isa sa hapon. Para hindi mapagod si LeBron, pinoint out ni Redick na kinancel niya ang shoot around sa hapon para hindi na ulit babalik si LeBron sa practice at makapagpahinga. Based din kay Redick, ang system na to ginaya niya sa Sixers dati kung saan siya naglaro dahil ginagawa yon kay Embiid. Hindi na masyadong nagkakaroon ng heavy practice kapag mid-season na. Pero nun si Embiid buo ang loob dun kahit injured lalaro. Dun ka lang talaga bibilib kay Embiid.
Hindi kaya si Iverson ang ginaya nitong si Redick sa Sixers. Hindi nga lang niya inabot yun sa Philadelphia. Pero tama din naman yung game plan ni Redick kung spread out ang scoring ng team niya. Noong 2019 season, dito sa Philadelphia, meron silang Embiid, Tobias Harris. Ito rin yung taon na napunta sa kanila si Butler. Andun pa rin si Redick naglalaro at meron namang at least Ben Simmons. Kaya spread out ang scoring ng Philadelphia. Kahit bawasan nila yung practice, okay lang din. Pero sa Lakers, Luka at LeBron lang ang halos gumagawa. Wala pa si Austin Reeves dahil injured. Kaya nga sabi ko kanina, baka hindi na tumalab ang mahiwagang sulyap nitong si LeBron kay DeAndre Ayton dahil nagiging hindrance na rin si LeBron. Dahil sa kontrata niya, hindi nakapag-sign ng big time free agent. Dahil sa contract din niya, aabot na sa cap space at mahihirapan din mag-trade. At ngayon naman, nababawasan na yung practice. Sa buwan ng January, meron silang 110 points per game, bumaba yun. Si Luka at si LeBron may total combined points na 60 points per game. 54% ng scoring ng Lakers galing lang sa dalawa. Yung shoot around kasi, malaking bagay yon sa tulad ni Bando na defensive player pero hindi naman nakakascore. Muntikan pa nga mangitlog versus Sacramento. Dahil ini-insist din ni Redick at ni LeBron at kahit ng iba pang mga kakampi nitong si Bando na tumira siya sa 3-point area. Pero hindi pa rin makashoot dahil wala pa rin siyang confidence dun. Si Gabe Vincent naman pagkabalik para makakapisa ng itlog sa bench itong si Nick Smith Jr.